Hi, ka-coffee, magandang araw po sa inyo. Luzon, Visayas at Mindanao. Medyo malamig po sa kinaroroonan natin ngayon. Naparod nyo na yung press conference ni Attorney Yuse Claire Castro dyan sa Malacanang. No holds barred. Pinangalanan na po ni Attorney Claire itong si Harry Roque bilang fake news peddler. Ang sakit niyan, no? Kung ako kay Harry Roque, masasaktan ako. Kasi dati akong presidential spokesperson eh. Dati kang tagapagsalita ng dating presidente. Tapos ngayon, puganti ka na, nagtatago ka sa ibang bansa, tapos isa ka pang certified fake news peddler. Sakit sa damdamin yan. Magaling kang abogado, professor ka ng UP, tapos isa ka palang fake news peddler. Nakakahiya ito kay Harry Roque. Ayan, binengbang na siya ni Yuse Claire Castro. Harapan na ito ka coffee. Wala nang pagkukubli ito. Si Harry Roque ay isang fake news peddler. Kasi may bago na naman kasi panawagan tong si Roque. Nananawagan siya kay Senadora Amy Marcos. Humihingi ata ito ng tulong. Gusto niya ata magsalita si Amy Marcos, sabihin ni Amy Marcos, "Madlang people, lahat ng Pilipino adik ang kapatid ko. Si President Marcos Jr. adik." Yan siguro ang gustong marinig ni Harry Roque mula sa bibig ni Amy Marcos. Nabengbang siya dyan. Pakinggan natin ka-coffee. Itong sinasabi ni Yuse Claire. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na lumalabas na si dating presidential spokesperson Harry Roque bilang isang fake news peddler. Oy, certified na yan ha. Title mo na yan habang buhay. Pugante, fake news peddler. Iginiit ni Castro na hindi niya na kakailanganin ang tulong kung mayroon siyang ebidensya tungkol sa paghamon ni Roque kay Senator Amy na patunayan na gumagamit ng illegal na droga si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Di ba nakakatawa ka? Ikaw yung nagbibintang na adik ang presidente tapos wala kang ebidensya. Sabi nyo maglalabas kayo ng video, may mga ilalabas kayong video. Nasaan na yung video na yan? Ilang taon na ang lumipas, nakulong na si Kibuloy, nakulong na si Digong. Nasaan yung video na tunay? Hindi nyo pa rin mailabas yan. In short, wala talaga kayong ilalabas. Wala kayong ebidensya na ilalabas. Kaya ngayon, si Roque nagtatago. At ngayon, ipinapasa niya ang trabaho kay Amy Marcos. Siguro, akala niya mabubudol niya si Amy Marcos dahil kakampi na ni Sara, nagpapatulong siya kay Amy Marcos na ibagsak ang kanyang kapatid. Isigaw ni Amy Marcos na adik si PBBM, yan ang gusto dito ni Harry Roque. Pakinggan natin ka-coffee itong statement na ito ni Yuse Claire. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong in-endorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Okay, mamaya. Wait. Hold muna. Bago sagutin ni Yuse Claire, importante itong sasabihin ko. First, sinungaling si Roque. Ubod ng sinungaling. Sabi nyo meron kayong video. Nasaan yung video, di nyo mailabas. Pangalawa, ang Batayan Ninyo magazine. May naglabas ng magazine. Ka-coffee, kahit ako, kaya ko mag-produce ng magazine. Si Roque, sa dinami-dami ng contacts niyan, pwede mag-produce ng magazine. Magkano lang ba mag-publish ng magazine? Tapos, yun ang batayan mo. Yun ang ebidensya mo na magazine. Paano kung yung producer o yung publisher ng magazine na yan, ang intention niya sirain si PBBM at kinagat naman ni Roque? Diba? Kung magaling kang abogado, alam mo na hindi sapat na ebidensya yung magazine article. Ang affidavit nga, questionable pa. Affidavit na yun. Ang affidavit ka, coffee, nanumpa ka, ni notaryo, na totoo yung sinasabi mo. Doon ba sa magazine? Sino yung nagsulat niyan? Questionable na agad, sino nagsulat? Under oath ba yung nagsulat niyan? Hindi nga under oath yan eh. Hindi nga affidavit yan eh. Tapos itong si Roque na magaling na abogado, magbabatay ka sa isang article sa magazine. Kundi ka ba naman TENGA? Kung nakikinig mo to, minsan nakikinig sa atin si Roque. Sir, abogado ka. Sabi nila magaling kang abogado, magaling kang propesora. Pero batayan mo, article sa magazine, kayo mismo hindi nyo kayang patunayan. Ilang buwan nyo nang tinatrabaho yan. In fact, ilang taon nyo nang tinatrabaho yan para pabagsakin si PBBM with the same narrative na adik ito at gumagamit ito na ipinagbabawal na gamot. Pero until now, wala kayong ebidensya na mailabas. Even yung kakampi nyo ngayon si Vic Rodriguez na matagal na katrabaho ni PBBM, 2016,
vice presidential race, tumakbo si PBBM, kakilala niya na si Vic Rodriguez. Kakampi nyo na yan si Vic Rodriguez. Bakit walang mailabas na ebidensya si Vic Rodriguez? Ikakampi nyo yan, di ba? E di kumbinsahin nyo si Vic Rodriguez. For sure, kilala nyo si PBBM. Pagsalitain nyo si Vic Rodriguez. Hindi nyo magawa. Tapos, ang batayan nyo, article sa isang magazine. Asan ang kukote dun? Naku po, hindi nag-iisip tong si Roque. Oh, sa poll ka ngayon, kayo si Claire. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Aray. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video. At ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na nga yung kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan. Ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon. Hindi niya nakakailangan ng tulong kung meron po siyang ebidensya. Okay. Correct. Nice answer. May mensahe po ba kayo? Very concise response coming from Yuse Claire Castro. Sige, himayin natin. 1. Sabi nyo may ebidensya kayo. Bakit kailangan nyo ng tulong ni Amy Marcos? Sa madaling sabi, therefore I conclude wala kayong ebidensya. Kasi kung meron kayo, matagal nyo nang nilabas yung alas ninyo. Wala kayong ebidensya. Binubudol nyo lang yung mga DDS, mga supporters ninyo, pinaniniwala nyo na meron kayong ebidensya at in the coming time, sa tamang panahon, ay ilalabas ninyo yung video na yan. Until now, gipit na kayo sa sitwasyon, hindi nyo pa rin maipalabas yan, yung video na yan. Kasi wala kayong ebidensya. Pangalawa, sharp itong sumagot si Yuse Claire. Yung sarili mo nga hindi mo mapatunayan na inosente ka sa Quadcom. Oh, inaatupag mo pa tong kaso ni PBBM. Oh, anong akusasyon kay Harry Roque dyan sa Quadcom? Yumaman siya because of Pogo. Kita yan sa assets niya. Yumaman siya, biglang yaman siya, biglang angat siya. Land grabber pa pala yan. Hoy, sabi sa balita ha, hindi ako nagsabi niyan ha. May mga nagre-reklamo, mga taga-Bataan, land grabber daw. Totoo kaya yan? Anyway, sabi ni Pebbles Talaquera, nakita natin yan. Shoutout sa iyo, madam. Yung sarili mo, hindi mo mapatunayan na yung perang ginagastos mo sa mga negosyo mo ay malinis. Ikaw na mismo, hindi mo mapatunayan. Yan ang pinupunto dito ni Yuse Claire. Sa Quadcom pa lang, hindi mo mapatunayan yung sarili mo na inosente ka. Kumbaga, kung ako ikaw, linisin ko muna yung pangalan ko. Problematic yung sitwasyon mo dyan sa Quadcom. In fact, kaya ka pugante, kaya ka nagtatago, dahil may kasalanan ka. May existing warrant of arrest ka issued by the House of Representatives. Dahil sabi mo, yumaman ka, biglang yaman ka, nagbenta kayo ng ari-arian, yet you cannot present any document saying na nagbenta ka ng mga ari-arian. In short, magic ang pagyaman. Hoy, baka naman galing sa Pogo yan. Hindi daw, sabi ni Harry Roque. O pakinggan mo yung sinasabi dito ni Yuse Claire. Ipagtanggol mo muna yung sarili mo. Yung kaso mo ang asikasuhin mo. Huwag yung kung ano-ano pang inaatupag mo. O sapul ka dyan. Pangatlo, gustong palabasin dito ni Yuse Claire, bakit mo paniniwalaan, indirectly saying, bakit mo paniniwalaan yung tao na yan na nagpapakalat na fake news, laban kay PBBM? Paniniwalaan mo pa ba yung tao na yan na fake news peddler na? Certified fake news peddler na si Roque? Paniniwalaan mo pa ba yan? Yan ang pinupunto ni Yuse Claire dyan. Oh, total, nanghingi naman yung reporter ng reaksyon. Oh, yan ang reaksyon. Sapul kayo dyan. Oh, ipagtanggol nyo mga DDS vloggers. Pagtanggol nyo si Harry Roque. May mensahe po ba kayo sa mga Hindi lang yan ka-coffee ha. Hindi lang yan. At some point naman, to be real, to be factual, to be honest, marami pa rin kasing nabubudol si Roque sa kaka-fake news niya. And I think nare-recognize ng palasyo yan, yung pagbaba sa rating ni PBBM, sa survey ka-coffee na lumabas, bumababa yung trust and approval rating niya, ay epekto ng fake news. Totoo din naman yan. Kasi ang fake news, very powerful yan, lalo na kung galing kay Harry Roque. Sa pagpapakalat nila ng fake news, syempre may mga bulag pa rin na DDS, maniniwala dun sa fake news sa pinapakalat nila. So aminado naman dito ang Malacanang na yung kakakalat ng fake news against the president, against the administration, itong grupo na to, o special shoutout natin kay Harry Roque, sila Maharlika, sa pagpapakalat nila ng mga fake news na yan, naka-apekto yan sa rating ng presidente. Sa survey sa survey. Pero we have to make it clear na yung testament
ng respondents doon sa survey na 2,400 people lang, 2,400 respondents lang, do not reflect the 100 million Filipinos. Yan ang pinopoint out dito Ka-Coffee ng Palasyo. Kanina sa press conference din, napag-usapan din po yan. Sige, pakinggan natin Ka-Coffee yung sinasabi dito, yung paliwanag dito ni Yuse Claire Castro. Maganda rin po yung kanyang explanation dito patungkol sa trust and approval rating ng Presidente. Action lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong in-endorse ni Wait lang. President Hindi yan. Sara si Sorry. Senator Yan. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. Correct. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ng findings Aha. na nabanggit ang Reuters at ito ay galing sa isang Israel-based Ito yung topic natin kanina. intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. No. Bago explain ni Yuse Claire, hindi natin pwede i-deny yung katotohanan, Ka-Coffee, na yung fake news nakakaapekto sa pag-iisip ng tao, na yung fake news nakakaapekto sa perception ng tao. The way nila tinitingnan ang administrasyon, the way nila tinitingnan ang presidente, ang mga kaalyado ng presidente, ay affected ng mga nababasa nilang impormasyon. At ang masaklap, peking impormasyon, at ang may sinasay siyang research dyan Ka-Coffee, yan yung diniscuss natin ng isang araw patungkol sa fake news ng isang research firm na Israel-based at ipinablish po yan ng Reuters. Lumalabas na yung coordinated disinformation, that's the term, coordinated disinformation. Ibig sabihin, coordinated yan, planado na pagpapakalat ng disinformation, ng fake news, kasama na dyan malinformation, misinformation, disinformation, general for conversation purposes, tawagin natin na fake news. Coordinated yan. Ibig sabihin ng coordinated, may nagkukumpas. O ito gawin mo. O this week ito gagawin nyo. Monday, Tuesday ito gawin nyo. Thursday ito gawin nyo. Coordinated yan. Base sa research, more than the general average Ka-Coffee sa buong mundo na 7% ng discourse. Yung Pilipinas, above doon sa standard. Kasi di mo mawawala yung disinformation all over the Philippines, all over the country, nandiyan yan. All over the world pala. Andiyan yan. Hindi mawawala yan. Hindi lang naman exclusive sa Pilipinas yung fake news na yan. Pero globally, above average tayo. Kung ang standard ay 7%, above average tayo doon sa 7%. Sino ba yung nagpapakalat ng fake news? Sino ba yung gusto magpabagsak ng gobyerno? Ano ba yung motibo nitong mga tao na to? Number one, mapatalsik nila si PBBM. Pasamain nila yung imahe ng presidente. Kaya nga kanina, nung pinapakinggan ko itong press conference ni Yuse Claire, at some point, I realized, teka, mukhang nagtatagumpay sila Roque dito sa pagpapakalat ng fake news. I hope naintindihan niyo yung punto ko, Ka-Coffee. Sana, hindi ko alam kung yan din ang naiisip ninyo. Kasi kung ang survey, lagi ko rin naman itong sinasabi, hindi mo pwedeng basta i-disregard ang resulta ng survey. Kasi lalo na kung dumaan yan sa tamang proseso ng pagsasaliksik o ng research, di ba? Kung patas, tama yung pagkakagawa. But you have also to consider sino yung nag-publish ng research na yan. Maraming factors dyan. But, and I think, alam naman ng Malacanang, aware sila sa nangyayari. Na naapektuhan itong survey, naapektuhan ang rating ng presidente dahil sa pagpapakalat ng fake news. So, na-realize ko, at some point, posible nga na nagiging successful sila Maharlika, na nagiging successful sila Harry Roque, sa kakasira sa gobyerno. Siguro may napapala sila. Kasi, ikaw ba naman, magkakalat ka ng mga fake news, alam mo ng fake, ipapakalat mo nang wala kang mapapala. Yun yung sinasabi dito sa research na to na pinablish ng Reuters. Ito ay coordinated disinformation.
Planado, may nagkukumpas, may nagbabudget. That's the term. May nagpupondo. Bakit ginagawa nila Rocky yan? Bakit ginagawa nila Maharlika yan? Bakit may mga fake accounts? Bakit may mga trolls? May nagpupondo. At ano yung layunin ng mga trolls na yan? Sirain ang gobyerno, mawalan ng tiwala ang taong bayan, at patalsikin si PBBM. That's the ultimate goal. Patalsikin si PBBM, i-impeach si PBBM, at once na mangyari na yan, uupo ang mga Duterte. Coordinated disinformation, planado yan ka-coffee. Kaya wag tayong papabudol, bantayan natin. Kasi kung nagtatagumpay sila Roque sa pagpapakalat ng fake news, kasi up until now, ginagawa nila yan, paulit-ulit nilang ginagawa yan. Posibleng lumawak pa yung reach nila. Kasi may mga eng-eng pa rin na nabubola sila, napapaniwala sila. Kaya kailangan natin magbantay. Huwag natin ikalat, huwag tayo maging biktima ng fake news na pinapakalat nila kasi sisirain at sisirain nila. Parang mga kalawang yan ka-coffee, yung nasa likod natin, yung mga steel na yan, yung mga bakal na yan, sisirain yan ng mga kalawang ng lipunan. At isa yan si Harry Roque na isang fake news peddler, certified fake news peddler, sila Maharlika na gustong ibagsak ang gobyerno, ibagsak si PBBM. For what? Definitely, may reward yan. Hindi kikilos yan ng hindi nakatatanggap ng reward. O siya, ano sa inyo dyan ka-coffee? Komento ang inyong opinion, ang inyong reaksyon dyan sa comment section para mabasa po yan ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook ka-coffee, pasuyo na lang please, like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe. Nasa TikTok, subscribe na rin po kayo para updated kayo sa ating mga bagong upload. Show ko sa inyo ka-coffee. Pakita ko sa inyo yung view ko from my current look. O, di ba? Andito tayo ka-coffee ngayon sa Sapa, Vietnam. This is our view from our hotel. 'Di ba? Napakaganda ng Sapa, Vietnam. Gabi na ngayon, so medyo madilim na. Advance tayo ng 1 hour sa Pilipinas. Sa Pilipinas ngayon ay anong oras na ba? Sa Pilipinas ay 7:30 na po, 7:30. Dito po is 6:30 pa lang po. Sapa, Vietnam. Napakaganda po. Coffee. Ako'y pansamantala muna magpapaalam sa inyo. Kita-kits ka-coffee in my next video. Bye-bye.